Kay Gianna ko natutunan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging ina. Gianna taught me a love so deep and selfless. Isang pagmamahal na hindi ko alam na kaya ko palang ibigay. In so many ways, I felt like I needed her more than she needed me. Gianna didn't just make me a mother. She made me whole. Nabubuhay ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Ano yung mangyayari ngayon na hindi nyo makikita pero totoong mangyayari? Ang epekto ng binyag sa mga bata. Magiging anak ng Diyos sila. Ang pangalan nila, hindi nila yung pangalang ibibigay nyo sa kanila, kundi yung pangalan na hindi malalaos, hindi mawawala. Ang pangalang Kristiyano. Ang hiling ko para sa iyo, anak ko, ay lumaki kang mabuting tao. Puno ng ligaya, pagmamahal, karunungan at may takot sa Diyos. Sana maramdaman mo lagi ang araw-araw na pagmamahal namin ng daddy mo sa iyo. Kami ang magiging sandigan mo, ang unang magpaparamdam sa iyo ng kahalagahan ng pamilya at ang unang magtuturo sa iyo ng kabutihan at pagmamalasakit. Mahal na mahal ka namin, anak. There's something different today. I'm on the bright side, and things are going my way. Woo-hoo-hoo. Happy Christmas, baby! Magpapakabait ka, ah. Huwag kang magiging pasaway kay mama. Paglaki mo, mag-aral kang mabuti. Love you, baby. Baby Yanang. Grabe ang kaba at excitement namin ng mami mo. The night na nalaman namin na parating ka na, nagplano na kami kung anong dapat gagawin. Bumili na kami ng mga gamit mo, inayos ang kwarto, at hinanda sa sarili. Your smile, your laughter, and the little moments we share reminds us every day how we are truly blessed na dumating ka sa buhay namin. You are our greatest gift at napakasaya namin dahil dumating ka. Our beautiful blessing from God. There's a silver lining outshining every shade of gray. Oh, what a happy day. What a happy day. Happy christening, Gia! Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo'y nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa mga sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong mga pabibinyagan. Kaya sa mga magulang, sumagot po kayo kahit hindi malakas. Basta sumagot po kayo, kailangan ko lang ang consent ninyo. Ano po? Sa mga magulang, bilang mga magulang na mga batang mabibinyagan, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Magulang, itutuloy ba natin ng binyag? Okay? Mga magulang, nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingan ito
ang pananagutan na palakihin ng mga batang yan ayon sa ipapahayag nating pananampalataya. Very good. At kayo naman, mga ninong at ninang, expected na sasagot po kayo. Nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na kain ng inyong mga inaanak ayon sa pananampalataya? Very good. Kung gayon, bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyanong ito, ikinagagalak ko pong tanggapin ang inyong mga anak sa pamamagitan ng pagkukuros sa kanilang noo. Kaya lalapit po ako sa batang mabibinyagan, kukurusan ko ang kanilang noo. Pagkatapos kong kurusan ang noo ng bata, ang mga magulang, kurusan din ang noo ng bata, at isang representative lang na ninong at ninang ang magkukuros sa noo ng bata para hindi na po lahat at hindi na magulo. Ano po? Pagkatapos kong kurusan ang noo ng bata, magulang, kurusan din ang noo ng bata, isang ninong at isang ninang na representatives na lamang po. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpalas sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo tayo sandali lamang. Gusto kong sabihin sa inyo kaagad, napaka-importante ng sakramentong ito. Ang tanda na importante ang tatanggapin nila ay ang bata mismo. She is or he is the sign na importante ito. Kung hindi sana importante ang sakramentong ito, hihintayin muna natin silang tumanda bago igawad ang sakramentong ito. Pero hindi. Habang musmus pa sila, wala silang kamuwang-muwang, iginagawad na ang sakramentong ito sa kanila. Ang mas importanteng mangyayari ngayon ay yung hindi nyo makikita. Ang nakikita ninyo ngayon, itong baptistry, pare, kandila, ninong at ninang at iba pa. Yan ang nakikita ninyo. Importante yan. Pero higit na mas importante yung hindi ninyo nakikita. Ano yung mangyayari ngayon na hindi nyo makikita pero totoong mangyayari? Ang epekto ng binyag sa mga bata. Una, magiging anak ng Diyos sila. Nakikita nyo ba yan? Hindi. Ang nakikita ko, anak ni Mr. and Mrs. Yan ang kitang-kita. Pero yung hindi nyo makikita, pero totoong mangyayari, anak ng Diyos. How big is this? Anak ng Diyos. Di ba pag anak ka ng barangay captain, malaking bagay na? Pag anak ka ng mayor, effortless ang pagiging VIP sa isang bayan. How much more pag anak ka ng Diyos? 1,000,000 times over. So yan ang mangyayari ngayon sa kanila. Alam nyo ba na itong sakramentong ito lang ang sakramento na hindi nasisira ng kamatayan. Sa mga mag-asawa rito. Sa kabilang buhay, wala nang mag-asawa. Sa kabilang buhay, wala nang pare. Pero sa kabilang buhay, ang tatanggapin ng mga batang nabinyagan, totoo pa rin.
pagdating nila sa kaharian ng Diyos. Magiging anak ng Diyos sila. So unang epekto ng binyag, anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Para silang nabibigyan ng visa sa araw na ito, patungo sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, yung medyo nakikita ninyo o nakikita nyo talaga. Ayan. Kita niya? Tubig. Bakit kaya tubig ang ginagamit sa binyag? Di ba kayo nagtataka? Bakit hindi na lang soft drinks para sosyal ng konti, no? Kaya Downy para mabango. Kaya C2, juice. Bakit tubig? Kasi po itong tubig na ito, ito yung pinakapayak, pinakamayaman sa kahulugan. Ang tubig ay paglilinis at ang tubig ay buhay. Where there is water, there will always be life. Meron bang naliligo sa inyo ng gatas? Soft drinks, meron ba? Kahit naliligo ka ng gatas, magbabanlaw ka pa rin ng tubig. Ano ang napupunas, nalilinisan sa batang nabinyagan? Napupunas ang kanyang manang kasalanan na yung tinatawag natin na sa Ingles na original sin. Ano? May kasalanan ng mga batang ito? Wala pa silang kamuwang-muwang? May dalawang uri ng kasalanan. Yung unang uri, yung ginagawa nating mga matatanda, ang tawag dyan ay personal sin. Ang ikalawang uri, ito yung mas payak na kasalanan. Original sin. Ibig sabihin yan, minana natin ang kasalanan ni Adan at Eva. Or to be more realistic, lahat tayo rito pinanganak sa kondisyon ng kasalanan. Tulad ng mga batang yan, pinanganak sila sa makasalanang magulang, ang mga ninong at ninang makasalanan din, ang buong sambayanan makasalanan, pati ang pari na magbibinyag, pare-parehas tayong makasalanan. Pero pag bibinyagan ng pari ang mga batang yan, para bagang sinasabi ng buong simbahan, yan, tubig, buhay. Magmula ngayon, hindi na lang kasalanan ang magiging totoo sa buhay nila. Magsisimula na ang tubig, bukal, buhay, biyaya dyan sa buhay ng mga batang yan. So huwag kayo magtaka kung bakit tubig at ibubuhos natin sa kanya. At pangatlo, magmula ngayon, ang pangalan nila hindi na lang yung pangalang ibibigay nyo sa kanila, kundi yung pangalan na hindi malalaos, hindi mawawala, ang pangalang Kristiyano. So sa ganyang espiritu, ipagpapatuloy na natin ang binyag na ito. Tumayo na po tayong lahat at ipagpatuloy na natin ang ritual ng binyag. Ama naming lumikha, halina po kayo at basbasan ng tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang, para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal na magulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda ng inyong pananagutan sa paghubog ng inyong mga anak, ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo'y binyagan, na tatalikuran ng lahat ng kasamaan at kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, tatanungin ko po kayo ng mga tanong. Ang inyo pong isasagot, opo, itinatakwil namin. Sige nga po. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Ngayon naman ang inyong isasagot, opo, sumasampalataya kami. Sige nga po. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus,
namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Bakit kayo sumagot? Kasi ang mga batang yan, hindi pa nila kayang sumagot para sa sarili nila. And so you are answering on their behalf. Until such time na kaya na nilang sumagot. Tuwing Easter Sunday ay ginagawa ito para ipahayag ang kanilang pananampalataya. Sa pananampalataya na marangal nating pinahayag, atin na pong igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo, ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang damit pambinyag nila, kung kitang-kita nyo, ay puti. Yan ang tanda ng kanilang kaluluwa ngayon. Tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahid dungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Meron ba kayong mga kandila? Ilabas na po ang mga kandila. Ang mga tatay o nanay, kung sino man ang available, nanay o tatay, pumarito po kayo sa altar at kumuha po kayo ng apoy dito sa malaking kandila. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag. Sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Just a little note. Ang mga kandilang yan, hindi po yan dekorasyon sa binyag. Hindi yan accessory. Yan ay simbolo. Kung si Jesus ang malaking kandila, napansin niyo ba yung mga magulang ang hiniling ko na magsindi? Sapagkat kayo ang pangunahing ilaw para sa bata. Pero pinasa niyo ang ilaw sa mga ninong at ninang sapagkat katuwang niyo sila sa pagiging ilaw sa bata. In other words, sa binyag, kayo po ang kandila na yan. You are that candle. Kaya payo ko sa mga magulang, kunin niyo po yung mga kandila na yan sa mga ninong at ninang at itago ninyo. At tuwing birthday ng bata o special occasion, sindihan ninyo, ilagay ninyo sa cake nang magkaroon ng katuturan ang kandilang yan. Hindi lang siya naging dekorasyon sa binyag. Ano po?
hanggang sa maubos, hanggang sa pagtanda. Ano? Assignment din. Pag 12 years old na ang bata, 12, tandaan niyo po ha, 12 years old ang bata bago mag-high school, ibalik sila sa simbahan para sa kumpil, Sacrament of Confirmation, para hindi na nila asikasuhin pagtanda nila. Ano? Kailan nangyayari ang kumpil? Tuwing piyesta ng isang bayan. So pag nandito kayo sa Alaminos, March 19, 11 or 12 years from now. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento na nagbibigay ng iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awat biyaya, pagindapatin mong kami bilang mga magulang, ninong at ninang, ay manatiling tapat sa aming mga pinangako sa binyag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sana po pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang binyag, humayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Hipa ng mga kandila, 1, 2, 3. At palakpakan natin ang mga bagong binyag. Congratulations po. Won't you come with me? We'll go ride the breeze singing C'est la vie. It feels just right. It's a brand new day. I can hardly wait. So for goodness sake, I think it's time. Yeah. Let's tell it far and wide. It all comes back around. It feels so good, to be alive. Katalinuhan. Parang Pinoy henyo lang. So may mga ibibigay akong category sa inyo and then magbe-mention lang kayo ng isa. Okay? For example, pag sinabi kong magbigay ng parte ng katawan. Ulo. Tuhod. Balik. Ulo. Pag naulit, out na. Okay? Tapos 3 seconds, hindi po 3 seconds, basta bilang po akong 3. Kapag hindi nakasagot agad, out na. Okay? Galingan mo. Simple lang yung mga natin dito, mga katanungan natin dito. Okay? Nagets nyo po? Pabilisan lang. Dapat alert po tayo. Yes. Okay. Ready po tayo? Game na tayo for our first game. Ang ating Pinoy Henyo Twist with Twist Edition. Okay, let's have the first category. Mga bagay na gustong-gusto ng mga bata. Balloon. Lollipop, dede, cake, chocolate, ice cream, candy. Matulog. Ay, pasok lahat ng mga sagot. Palakpakan po natin sila. Ang galing. Okay? Next category natin. Mga pagkain na laging inihahanda tuwing fiesta. Cake, malagkit, Anong uri ng malagkit? Accepted ba yung malagkit? Ha? Kakanin. Okay, kakanin. lechon, Shanghai, Shanghai. pansit, Pansit. spaghetti, Spaghetti. Sorry po, ma'am, but you're out. Pero tama naman siya. Yun lang, nahuli siya ng time. Sabi ni Ma'am Carne, mechado. Okay. And Dinuguan. dinuguan. Okay. Usually, mga meat dishes po ang pag-fiesta. Closer po tayo, closer. Okay, next category po tayo. Mga trabaho na may uniform. teacher, security guard, nurse, waiter, doctor, government employee, Specifically po sa... city hall, Okay. Seafarer. Ay, ang galing. Okay, lahat po naman kayo ay yan naka-uniform or naka-uniforme. Ang gagaling. Next category. Mga dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Out na po. Thank you so much. Mga dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Go! virus, Virus.
Pagod. Pagod. Walang pera. Walang pera. Nagkakasakit talaga ang tao doon. Yes, sumasakit ang ulo. Go. Stress. Stress. Sobrang pagod. Sobrang pagod na ulit na po yata. Ay, sorry po. Meron na pong sabagot ng pagod or sobrang pagod. And Lack of sleep. lack of sleep. Kulang sa tulog. Pag laging kulang sa tulog, magkakasakit nga naman. Okay? Uro pa kayo dito, ah? Oo. Oo, masakit sa ulo pag walang pera. Di ba, ma'am? Oh, nakakadulot ng stress. Tapos pag na-stress ka, pwede ka magkasakit. Oh. Alam po natin, City Councilor Verna Rapago. Ayan, ma'am. Hello po and magandang hapon. Alright, let's continue. Category po natin, mga, galingan mo daw, mami. Opo. Mga bagay na laging nasa bag ni mami. Lipstick. Cellphone. Eyeliner. Powder. Toothpick. Ano po yon? Toothpick. Toothpick sa bag ni mami? Talaga po? Nilalagay ang toothpick sa bag ni mami? Ha? Accepted ba yon? Mga naka-braces na mami, kaya siguro, paano niyo po nasabi na pati toothpick ay nasa bag? Nakikita niyo po dala ng misis niyo? Meron. Okay. Baka dental floss? Sige, accept na natin yung toothpick. Okay. Alright, next category po natin, mga pangyayari na, ganito na lang, mga palatandaan na in love ang isang tao. Nagla-blush. Nagpa-blush, Kinikilig. kinikilig, Laging nakaayos. laging nakaayos. Ikaw, Sarah, Laging gullible. laging Gullible siya. ano galabel, kung saan pumupunta. Taas ang energy. Okay, and ikaw naman, sir. Tigyawat sa pisngi. Totoo ba? Pag may tigiyawat, pag may pimples, in love. Stress na. Sige, pamahiin kasi yon. Okay, tanggapin na natin. Okay. Pag maraming pimples, dito naman tayo para hindi laging sa mauna. Next category natin, mga sikat na paborito ng mga Pinoy. Ay, mga sikat? Hindi, mga bagay na lang. Mga bagay na nagpapasaya sa mga mamis. Pera. Oh, mami, totoo ba? Pera. Pera ang isa sa mga bagay na nagpapasaya kay mami. Ano pa? Puno na grocery. Puno ng groceries. Bagong lipstick. Bagong lipstick. Mahabang tulog. Mahabang tulog. Shopping. Shopping. Okay. Shopping. Masayang-masaya kapag may pang shopping. Okay. Alright, next po. Ito naman. Mga dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang magkarelasyon. Third party. Ha? Third party. Pagod ulit. May? Pagod ulit? So pag pagod na, hiwalay na? Accepted po ba kapag pagod, hiwalay na? Ha? Parang hindi daw po accepted yon. Sorry, Ara, to ba Ara? But anyway, thank you so much. Okay. Mga rason kung bakit nagkakahiwalay ang magjowa. Walang pera. Walang pera. Oo. Pag walang pera, nag-aaway, tapos naghihiwalay. O, Sarah. Na out of love. Wow, na-fall out of love. Na-try mo na? Hindi ba? And? Parehas na matapang. Ay, kaya wag matapang. Dapat matutong magpakumbaba or maging marunong makinig. Okay, ilan pa? 4 pa. Okay, next. Mga rason kung bakit umuutang. Walang pera. Walang pera. Walang pambili ng needs ng Sorry po, pero hindi umabot sa walang pambili ng needs ng mga bata. Pero hindi po sumakto sa time, kaya naman, you're out na po. Thank you so much. At na lang. Wait lang, nakapag-isip na yung iba. Bakit umuutang? para sa visa. Wow, pang-abroad. Accepted ba yun? Pang-visa? O, pang-abroad. And? May sale sa mall. May? Sale sa mall. May sale siya mo. In short, pang shopping. Okay, sige. Accept na natin yon. Next, ito naman. Mga pangyayari na pwedeng ikaiyak ng isang tao. Go! Broken hearted. Broken hearted. Nasira yung sasakyan mo. Pag nasira sa sakyan, iiyak. Accepted po. Pag nasira sa sakyan, iiyak. Daddy, tanungin natin si Daddy siya magdesisyon. Pag nasira po ang sakyan, iiyak po ba? Medyo.
Medyo. So, tanggap po yung sagot. Sure. Okay, sige, tanggap ang sagot. Oh, according to Daddy, tanggapin na natin. And, nadapa, lalo na pag mga bata. Kapag nadapa, umiiyak sila. Okay, next category. Ubus na. Mga sikat na laro tuwing birthday. Sorry. Mga sikat na laro tuwing birthday. Bring me. Bring me. Palo Sebo. Ano sebo? Sorry, Sarah. And we have our... grabe. Bigyan po natin si Daddy Riden, talaga ba, ng premyo. And of course, itong grupo na to, ang pinakaunang mamayang pipila sa ating buffet table. Yay! Okay, so ang game na to ay ang tawag po natin sa game na to ay kainin mo saging ko. Ladies, you're holding right now a banana. Wala po muna magbabalat. Ang gagawin niyo po, lalapit po kayo sa mga partners po ninyo. And then, okay, hindi niyo po sila pwedeng hawakan. So, ang magbibigay ng instructions, yung mga lalaki na lang po ay nakaupo dito para pumalapitan nila kayo at maipakain yung saging. Okay, kayo na lang po magsabi, kanan, kaliwa, ganun. Forward pa, lakad pa, ganon. Okay? So mga moms, dapat po marinig nyo, recognize ninyo yung mga boses po ng mga partners po ninyo. Okay? Sige po. Ready? Mag-forward na po. 1, 2, 3, go. Forward. Forward. Ayan, sige po. Bawal po ang bawal po. Bawal humawak sila lang po. Yes po, kakainin niyo po yung saging. Kung sino pinakaunang makaubos ay siya po ang mananalo. Dapat po walang matitira sa bunganga. Okay, walang matitira sa bunganga. Kapag tapos na po kayo, show us your tongue or yung dila po ninyo na wala na pong laman yung bunganga ninyo. Go! Patingin po. Ay, nauna po si Sir nasa. Ay, sabay po si Sir naka-green siya kay si Sir na naka-white sa dulo. Ayan, so we have a tie. Dahil meron tayong tie, you have to break the tie. Ilan pa ba yan? So once again, good afternoon to everyone. And it's a high time for us to welcome our babies into their family faith. And today, baby Gianna Elora, has been baptized by Reverend Father Ulysses Cacho. Ayan, kilala po natin Father Ulysses Cacho at the St. Joseph Cathedral Parish, and we are very much honored to be present here and of course, be part of the happiness of Baby Gia's family. So once again, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat, and welcome to the first Islatel, and of course, welcome to a special day of celebration for Baby Gia who just received the sacrament of baptism. So, bago po natin i-kick off ang ating program, of course, it's just very simple to introduce and acknowledge the wonderful godparents who play a significant role in guiding Baby Gia's life. So, acknowledge po muna natin ang mga godparents po natin, starting off with, of course, our former board member, Arthur F. Celeste Jr. Palakpakan po natin si Sir Jude June. Though hindi po sila naka-arrive, I know po their presence is still with us this afternoon. Of course, we also have our godparent, our former Vice Mayor, Anton Perez. Nampalakpakan din po natin si Sir Anton. And joining our male godparents, we have Sir Riden Carlo E. Mentoya. Sir, kaway-kaway naman dyan. Palakpakan po natin. We also have Sir Gerald Mark E. Mentoya. Yan, saan po Sir Gerald? Palakpakan po natin. How about Architect Brian Soriano? Let's also, hello Archie, magandang hapon po. We also have Engineer Dan Lester Baladad. Let's also give him a big hand. Sir Jerome Lee Orias. Sir Francis Joshua Bakay. Ayan, a while ago nakita po natin yung kapatid niya, si Ma'am Apple, who represented him. Of course, we also have Sir Mark John Paul Caliboso. Palakpakan po natin sila. We also have our... paano natin introduce? One of the famous or magaling na makeup artists in town, Mr. Wilmore Barao. Palakpakan po natin. We also have Mr. Christopher Olpindo, Mr. Jimuel Sigua, Mr. Rex Changli. Pag nandito po kayo, please do kaway-kaway po tayo, mag-wave po tayo.
We also have Sir Valentin Papa, Sir Mel Christian Lacambra, Sir Kier Fabia, and to complete our male godparents, we have Mr. Shanti Mentoya. Ayan, palapakan po natin. Yung mga pogi po nating mga ninong na maya-maya naman ay mamimigay ng maraming regalo for Baby Gia. Okay, syempre acknowledge po natin ang mga naggagandahan po nating mga ninang, starting off with Ma'am Loricel C. Mentoya. Ayan, nandito po si Ma'am. Good afternoon. We also have Ma'am Dana T. Mentoya. Miss Dana, nandito po sila. Next is of course, Ma'am Maricel Escobar. The very beautiful Ma'am Maricel. We also have Architect Kirsten B. Bigonia. Arky, ayan, hello po. Okay, partners pa rin yung Arky. And then of course, we have Dr. Karel R. Cabrales na nagpaalam po kanina kasi meron po daw siyang pasyente. We also have Ma'am Femery B. Changli. Ma'am Frances Isabella L. Papa, palakpakan po natin sila. Ma'am Nivla Angelica C. Rapelo, I think she's in the US. Miss Sarah Rantayo. Yan, palakpakan po natin si Miss Sarah. Ma'am Mary Joy Fontanilla. And of course, ang ating stylist for today, Ma'am Mary Rose Pagador Baniked. We also have Ma'am John V. Gabriel. Ma'am Jolibet A. Sumido. Then of course, we have with us this afternoon, Ma'am Raquel Dangsil. Asan na si Ma'am Raquel? Hello po ma'am, magandang hapon. We also have Ma'am Maria Liuliwa B. Orine. Ma'am Rosalie F. Rinaldo. And of course, to complete the set of our godparents, we have Miss Sabrina Perez. Ayan, once again, palakpakan po natin ang ating mga ninong at ninang. And of course, yours truly po pala. Ayan, isa po sa mga godparents. And before we continue po, let me just take you on a little walk down memory lane about how baby Gianna became part of this world. And of course, stole everyone's hearts. Makinig po tayong mabuti kasi mamaya po mamibigay po tayo ng prizes from the information that I'll be telling you this point. So, it was on July 30, 2023. Yan, mag-lecture po yung mga gusto mag-lecture, mag-take notes pala. It was on July 30, 2023 when Mommy Jem and Daddy Christian discovered that baby Gianna was on her way. That day, Daddy Christian cooked fried inuke mushrooms, also known as Korean mushrooms, because Mommy Jem specifically craved it. But later that evening, Mommy started having severe stomach pain. Sumakit po ang kanyang tiyan and was even throwing up. Initially, the fried inuke was to blame for the upset stomach, and they even went to the emergency room. However, the nurse there suggested something surprising, a pregnancy test. And then, boom, the results came back positive. So at 8 weeks, they heard Gianna's heartbeat for the very first time during the ultrasound. Mommy and Daddy couldn't hold back their tears because it was the most beautiful sound they heard or they had ever heard. That moment was unforgettable and filled their hearts with so much joy. During Mommy Jem's pregnancy, she had some unique cravings. According to Daddy Christian, Mommy had a love for toasted, almost burnt food. Ang gusto niya po yung sunog. Fast forward to April 4, 2024. Again, that's April 4, 2024 at 3:33 a.m. April 4, 2024 at 3:33 a.m. at Doctors Villaflor Hospital, room 310. That's room 310. The world met baby Gianna. Ayan, so nung April 4 po yung nakakarating baby Gianna. So from the beginning, Gianna has been such a special baby. By 3 months, nung siya po ay 3 months, she has already saying, Ma, Mama. Yan, nung 3 months po siya, natuto na po siya magsalita ng Ma, Mama. And by 5 months, she could say, Mama, Mama. Naging 4 na po na Mama. And
Baba Baba. Ayan, so Mama Mama, Dada Dada, and Baba Baba. At 6 months, 2 tiny teeth made their debut, and her first solid food was avocado. Ayan, which is one of Mommy and Daddy's favorites. Of course, being the incredible baby she is, Gianna has been exclusively breastfed. Yan ang sipag ni Mommy magpa-breastfeed. So, at this point in time, we choose this unicorn theme for today's celebration because Gianna is, according to Mommy and Daddy, their unicorn baby. For those who may not know, a unicorn baby is a term used to describe an ideal baby who feeds, sleeps, and develops perfectly according to expectations. So while baby Gianna has started showing a bit of stranger anxiety and has her adorable paita moments, she has truly been a blessing. From her newborn days, she could sleep straight through the night from 7 p.m. to 6 a.m. Diretso. Ayan. And now it's more like 8 p.m. to 6 or 7 a.m. But she continues to amaze us. Mommy and Daddy have never experienced sleepless nights from crying or colic. Only 3 small bouts of small regression at 4 months. And even those were manageable. So, ibig sabihin, hindi sila masyado napupuyat sa pag-aalaga kay baby. And so, ladies and gentlemen, it's time to meet the star of today's celebration, the one who has brought so much joy, laughter, and love to all our hearts. And so, shall we all please stand? Tumayo po tayong lahat. And let's give our warmest welcome as we welcome the beautiful and adorable little unicorn herself, baby Gianna Elora Mintoya Gila, with of course her loving parents, Mommy Jem and Daddy Christian. Once again, friends, mas malakas pa ang palakpakan to our little unicorn, baby Gianna. Yay! Ayan, syempre, nakatulog na siya. O, kaya, pero at least, once again, friends, let's give another resounding applause for our star of the day. Syempre, ang ating baby Gianna with Mommy Jem and Daddy Christian. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon Diyos, na kung saan ay aming pong isi-celebrate ang christening ni Gianna. Panginoon Diyos, maraming salamat na kami po ay nagkatipon-tipon dito, Panginoon, na nakarating dito sa lugar na ito ng mabuting pangatawan. Salamat, Panginoon Diyos, sa oras na ito, Panginoon Diyos. Bigyan mo po si Gianna ng kalusugan, buhubugin mo po siya, Lord, na ayon sa iyong purpose sa buhay niya, Panginoon Diyos. Palakihin mo po siya na may pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa magulang, at sa lahat ng kanyang mga ninong-ninang at kanyang magulang lalo. Salamat, Panginoon Diyos, maging sa kanyang magulang, Panginoon, amin pong itinataas ang mag-iina, mag-aama na to, Panginoon Diyos, na patuloy na bigkisin mo po sila ng iyong pag-ibig, Panginoon Diyos, para sa kanon, Panginoon Diyos, ay sama-sama silang masasaya, Panginoon Diyos, sa kanyang pamilya. Salamat din, Panginoon Diyos, sa mga ninang, ninong, Panginoon Diyos, sa lahat ng bisita, sa lugar na ito, Panginoon Diyos, na nakiselebrate sa okasyon na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga pagpapala na ibubuhos mo po sa kay Gianna, Panginoon. Thank you, God, at maging sa aming kakainin, ipasbas mo rin po ito, at maging kalakasan po ng bawat isa sa amin. We thank you, God. We bless your name. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Edith. Pwede na pong maupo ang lahat. Once again, good afternoon po and welcome to our joyous celebration. Ayan, to formally welcome us all naman po and to formally welcome us all in this joy celebration, let's welcome this point in time, friends,
Mommy Jem and Daddy Christian to share their heartfelt welcome and gratitude with all of us. Palakpakan po natin the parents of our Star of the Day. First of all, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng pumunta dito kasi super nag-exert din kayo ng time and effort na pumunta dito instead na mag-family day. Nakibahagi po kayo sa isa sa napaka-importanting celebration sa buhay ni Baby Gianna. Ayan, mag-enjoy po tayong lahat and welcome po ulit sa celebration ng christening ni Gianna. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga dumalo po sa christening ni Gianna. Kahit malayo po tayo nakapunta pa rin. Ano pa? Mag-enjoy po tayong lahat. Yun lang po. All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Natuwa siya sa candle kasi. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see. Standing here, it's all so clear. I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I And see. for a few moments, for a few seconds, let's all close our eyes and utter a wish for our baby Gianna. Mommy Jem and Daddy Christian, you now blow the candle for your baby Gianna. Play music po tayo. Yay! Thank you, baby! Okay, palapakan po natin muli our baby Gianna, Mommy Jem and Daddy Christian. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. For our first question, para po magkaroon po ng prize, madali lang po ang mga tanong. What month and year? What month and year did Mommy Jem and Daddy Christian discover they were expecting baby Gianna? Ay, totoo ba, Sarah? Sige, nauna po si Miss Sarah, ang munting prinsesa. July 30, 2023. Wow! Feeling ko sinulat mo dyan talaga. Nag-take note ka kanina. July 30, 2023 is correct! Actually, month and year lang. O, dito daw. Yung winner po natin, dito. Tapos pakilabas po yung ano. Hindi po yan yung tunay na premyo. Ang premyo po ay yung bunot. Charing lang, joke. Okay! Ano yan? Parang keychain. Ang cute! Ay! Ginawa mo to, Deng? Wow! Nag-crochet siya. Very special yan kasi may effort pa. E for effort. Oh, thank you so much, Jem. And congrats, Sarah. Next question. Yan. Dapat makasagot para mabigyan ng prize. What dish
O, isa lang naman yung dish na sinabi ko kanina. Ang bilis ni Ara. Anong dish ang niluto ni Daddy Christian on the day they discovered they were expecting baby Gianna? Anong dish yun, Ara, Miss Ara? Enoki mushroom po. Okay, or? Korean mushrooms. Ito ba yung kulay puti? Okay, yung nilalagay sa samji, ganon. Okay, yung inuke pala ang tawag doon. Ang ganda ng tawag, inuke. Inuke ulit-ulit tayo. Or Korean mushroom is correct. Halika, Miss Ara, pakikuha yung... Totoo nga yun ang sagot. Pakikuha yung yan, keychain ulit na... yan na, baby. You have a prize from Tita Jem. Yay, congrats! Okay. Next question. What symptom initially made Mommy and Daddy think the fried inuki mushroom caused the issue? Anong naramdaman ba ni Mommy Jem nung mga panahon na yon na kung saan yung mushroom na yon ang naging sanhi or may kasalanan? Sige, dito. Yes. Is there a games for kids? Sige, try natin. We'll try to have one at least, di ba, baby? Sige, mamaya Stomach pain po. Okay, stomach pain or severe stomach pain and even, tapos na po bang kumain? Basta yon. May kasama po kasi yon. Okay, so congratulations. Bigyan po natin ng pricey. Sam. Ganda naman ang pangalan ni Sam. Congratulations, Sam. Meron kang... Ubus na yung may crochet? Ayan. Congratulations. Okay, next question. At how many weeks? Weeks lang po ito. Did Mommy and Daddy first hear baby Gianna's heartbeat? Sino pong nauna sa inyong dalawa? Sige, dito daw. Ilang weeks po yun? 8 weeks. Yes, 8 weeks or 2 months is correct. Nag-lecture ay nag-take down notes. Ayan, bigyan po natin sila ng prize, ma'am. Ito may crochet pa tayo. Mami, ano pong gusto nyo? Yung crochet na keychain or pamaypay? Pili na lang po kayo ng prize nyo daw po dito. Sana alright? all. Dami pa. Okay, next. Question number 5. Okay, anong usual food, or unusual pala, what unusual type of food did Mommy Jem crave during her pregnancy? Ano ba yung crave niya nung siya ay nagbubuntis? Yan, dito po tayo. Nauna po si Ma'am. Ang cravings niya po ay? Burnt foods. Yes, mga sunog na pagkain. Okay? Burnt foods. Ano yun? Jem, anong kagaya ng sunod na pagkain yon? Mga tutong na kanin, gano'n? Mga sunog na corned beef. Mga gano'n daw ang nais niya. Okay, Ma'am Kath, bigyan po natin ng prize si Ma'am. Congratulations. Okay, question number 6. Ito po, kung nakikinig po kayo, inulit ko po ito na 3 beses kanina. When was baby Gianna born? Give me the exact date po, a month, day, and year. April 4, 2024. Perfect! April 4... Ay! 4-4-2024 talaga yung... ang galing naman! Yay! 4-4-2024, congratulations po! You have just won a fan. Okay. Sana Question number 7. What was the name of the hospital and the room number where baby Gianna was born? Sige, nagtaas ng kamay, Miss Wilmore. Saang hospital yan? Ay, meron siyang... Alaminos Doctors Villaflor Hospital. Room 310. Perfect! Room 310. Memorize niya, Aling. Congrats. Sana Kaya't all. mo, paypay. Sana all. Ba't niya daw ng pamaypay? Okay, next question. Question number 8 po tayo. What was
Baby Gianna's first solid food. Let's give chance to others, ha? Okay, so dito naman po tayo. Ano ang unang solid food ni Baby? Avocado. Avocado is correct! Kaya, wait lang. May prize si Baby. Tanungin natin siya. Ano pangalan ng star of the day natin? In English po ba? Gianna Olan. Gianna Gianna Elora. Elora. Yay! Congratulations! May prize ka. Okay. Next. Question number 9. How many months did baby Gianna start saying Mama Ma? Tatlo lang po. Ilang months po siya nung nagsimula siyang magsabi ng Mama Ma. Ma. 3 months is correct. Ma'am, we have a winner here. Wow! O, dapat po kompleto po ang sagot po dito, ah. Ang tanong po ay, what theme was chosen for baby Gianna's christening and why? May pa-explanation sa dulo, may pa-why. Sige, yes! Anong theme at bakit yun ang napiling theme? May why kasi sa dulo eh. May why. And why? Ay, sige in English. What theme was chosen for baby Gianna's christening today? And why? Oh, what theme muna? I don't know. You don't know? What theme is this? What character do you see? You? I don't know. You don't know talaga, okay? Sige, ano tayo, mag-steal tayo. Si Mami na lang, si Mami. Unicorn. Kasi nahulog. So, yung situation lang, ganyan, hanggang makarating sa bukang ano nyo, dapat ma-shoot tapos dire-diretsong kain. Kung sino yung unang makaubos, siyang panalo. Okay? Ready na? Ready? Kain na. Get set, go! Ay, bawal hawakan po ha, bawal hawakan. Don't hold. Yan, ikot mo lang. Yan, ganyan. Ang galing ni Christian. Ayan, ganun. Ay, nahulog, sir. Okay, sige, out na si Sir Escarty. Ayan. Ay, ang galing. Ay, nahulog na. Nahuhulog lahat. Sige, o, dalawa na lang kayo dyan. Pag nahulog, out na. Okay, yes. Ay, natin yan. Ayan, sige, goal mo. Ano na? I-goal mo lang. Kaya mo yan. Ay, siya na daw ang panalo. Sayang. Okay, sige, congratulations. Jack Paiso. Pabilisan pa, pabilisan. Dapat walang matitira. As in, as in, sobrang wala talaga kahit konting-konting patak lang. Sana okay? all. Okay, ready po? Ready? 1, 2, 3, go! Idobin kayo kasta, tinatamid yung big one. Either breastfeed yan or bottles. Ay, natatapon! Bakit natatapon? Ikaw talaga, ano bang Me at the Wow! Wala na, out na to, out na. Talaga. Ayan, sino kaya? Ay, bakit Daddy, ano? Daddy Christian. Wow, parang ayaw mo, ha? Ay, si Arky, ang galing naman. Pati Wow! may pa. Sana Sige, all. sino kaya ang pinakamagaling? Pinakamabilis pala sa pag-ubos ng anong brand ng gatas? Birch tree. Ay, wow! Seryoso? Okay, wala na. Meron na tayong winner. Wow! Sayang. Ang bilis niya. Oo ba? Okay, so ang winner po na first po siya. Then second po kay Arky. Sayang. Ayan, so yung mga winner. Congratulations. Bigay mo yung prize ni. What's your name again? Arthur. Ayan, congratulations. Bigyan po natin ang prize si Arthur. Sana.
would like to welcome you to the Christian world. And as your ninang, sana magpabuhat ka sa akin kahit 20 seconds na. Kasi 10 seconds lang, iiyak na eh. Ayan. So being chosen as one of your ninang is a big blessing for us. Kay Brian. And I know na yung... And I know na yung mama mo is... Chinos kami, at hindi lang kasi friend, ganon. Alam niya na makakatulong kami balang araw sa'yo. Ay, vlog ka sa akin ha. Hello, Gianna. Christining and welcome to the Christian world. And wishing you all a lifetime good and love. Hindi ako sinabihan. Walang speech tuloy si Ninang. Wish ko lang na sana pag lumaki kang very good girl as always. Hindi na bugnutin. No. Tapos laging naka-smile. Okay? Maasahan mo naman kami na lagi kami nakagabay sa'yo. And nandito lang kami lagi sa inyo para sa buong family mo. Yun. Good health, happiness, success, and syempre, love. Sana, nahanap niyo yung bubbles eh. Sana, lumaki ka na maging successful and happy. Ayun, I love you so much. Ninong Ren. Ayan. Dito na po pala si Sir. Sige po. Your message or wish for baby Gianna. Hello, baby Gianna. Nabuhat lang kita ng isang beses ah. Hello. Wish namin sa'yo, you grow up healthy, matangkad. Para hindi ka nauna lagi sa linya. Dapat ganun. And then, nandiyan naman ang parents mo na magagaling mag-alaga. Minsan, nasusobrahan nga eh. Pero nandito naman kami mga ninong at ninangs, okay? We love you very much. Masayang-masaya kami. Welcome to the Christian world. We love you, baby. Yun lang po. Tito Ninong, yan, insured na daw ang educational plan mo, be. Care of Tito Ninong and Tita Ninang. Ang daming sponsors ngayong hapon. Gianna. Mami, sabi niya. Hello, baby Gia. We wish na lumaki ka na matutupad mo yung mga dreams mo sa buhay and also to be a healthy and vibrant woman na lalaki. Yun lang. To Baby Gia, ang wish namin ng Ninong Val mo ay genuine happiness. Sana paglaki mo ay maging masaya ka kung ano man yung mga ginagawa mo sa buhay. So, happiness lang. Yes, hello. So, hindi na kasi ako ninang kasi automatic naman, hindi naman kailangan maging ninang para maging, maging part ng life ni Gia. So, bilang tita, Gia, love na love ka namin and I'm wishing you all the best kasi sobrang deserve mo yon at alam kong kayang-kayang ibigay yun ng parents mo sa'yo. Tsaka, andito rin kaming mga friends niya na tutulong na makamit ng parents mo yung ikakabest ng life mo. Yun lang po and congrats. Ayan, thank you so much. Ang tawag natin sa kanila mga tita. Tita talaga. Mga ate tita. Thank you, ladies. Picture muna. Family picture. Group photo muna. Picture. As a group yan. Sige po. With the bubbles, please. Yan! O parang graduation ceremony na. Awarding pala. Awarding. Gia! Wala.
Welcome to the Christian world and sana lumaki ka na singganda ni Mami. Laging fresh kahit mukhang hindi naligo, fresh na fresh pa rin siya. Ganon siya sa office. So, iba ang beauty ni Mami. So, yon, be good girl and study hard. Tapos, always respect your parents and always be God-fearing. Yun. Love you, baby. Hello. Thank you so much po, ma'am, sir, sa pagpili sa akin bilang isang ninong na ako nang bahala sa paglaki mo sa lahat ng events na sasalihan mo. Ako nang bahala sa'yo. I love you! Wow! Happy christening. Yes, thank you for having me as your ninang. Siyempre, napag-usapan na yan for all the events din. Hanggang sa pagtanda niya, 20% off. Oh, diba? Yes, kahit anong kunin niya, kahit hindi styling, 20% off. See you on your first birthday again. Pati na si Miriam, siyempre hindi yan magpapatalo. Dahil insured na lahat ng makeup mo, ang styling mo. Sige, free na rin. Lahat ng events mo, free na rin ang host mo. Wow! Yung tagaling mo talaga doon, Jem, sa pagkuha ng mga ninong at ninang ni Gianna. Sa mga ninong and ninang, alam ko naman po na andyan po kayo para kay Gianna sa future at sa present. Kaya ko rin po kasi kayo kinuha ng mga ninong and ninang niya kasi nakita ko po kayo na mabuting anak sa mga magulang, mabuting magulang sa mga anak, at mga mabubuting kapatid sa kapatid. Ayan. At saka maraming salamat din po sa aming pamilya na syempre pinapangunahan po ng aking pinakapoging tatay na si Kagawad Abdon Mentoya. Ayan, nandiyan din po ang aking mga kapatid, sila Kuya Red, sila Kuya Jet, na nag-adjust po talaga kami kasi parating sila kasi ngayon. Ayan. Thank you so much po sa mga kaibigan ko din na dumating from napakalayong mga lugar. At talagang ramdam na ramdam ko po yung suporta at pagmamahal niyo po sa amin kay Christian at saka kay Gianna. At saka sa mga friends ko rin po na nandito. Ayan. Thank you so much sa pagpapakita ng pagmamahal. At saka sa mga messages niyo po kanina. Super appreciate ko po at syempre recorded yon. Alam niyo na. Ayan. Thank you po ulit. At sana nag-enjoy po at nabusog po ang lahat. Ayan. Sana mag-ingat po kayo pag-uwi.